purihin. Ang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Sa sinumang Diyos, siya ay dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkatauhan. Naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo na mamasdan. O si Yahweh ay purihin ng lahat ng daigdig. Purihin ang lakas niya at kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na, nanginginig ang lahat sa daigdigan. Si Yahweh ay siyang hari sa daigdig, ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman, lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Si Yahweh ay papurihan, pagkat siya ay badaratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Tayo manalangin. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, dakila at hari na may gawa ng langit ang lupa. Kayo nga po, O Diyos, ang may gawa ng buong sangkatauhan, O Diyos. Walang ibang gumawa kundi kayo lamang, O Diyos, o na si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Hallelujah. Hari ng mga hari. Hallelujah. Thank you, Lord, Panginoon ng mga Panginoon. Salamat po sa umagang ito, Lord, na pinagkaloob mo sa amin, O Diyos. Hallelujah. Magandang umaga para sa amin, Panginoon, upang kami humarap muli sa inyo, Panginoon, sa pamagitan ng aming pagtitipon-tipon, Panginoon. Hallelujah. Para sumamba at magpuri sa inyo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Lord, sa kalakasan, sa patuloy, Lord, na hallelujah, pagbangon mo sa amin sa umagang ito, Lord, sa araw na ito, Lord, upang kami, Lord, hallelujah, po patuloy, Lord, na makibaka, Panginoon, sa mundong ito, Lord. At higit sa lahat, Panginoon, na sa umagang ito ay narito kami, Panginoon, sama-sama kami sa isang layunin upang kayo aming sambahin at purihin. Hallelujah, Lord, hallelujah. Lukuban mo ng inyong Lord, presensya ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Gawin mo pong kaming karapat dapat, Panginoon, sa aming pagsamba at pagpupuri sa inyo. Patawarin niyo kami, Panginoon. Hallelujah. Lord, hallelujah. Narito ang inyong mga anak ko, Lord. Hallelujah. Buong nagpapakumbaba, O Lord. Hallelujah. At dahil gusto namin, O Lord, sumamba, O Lord, at magpuri sa inyo. Narito ang aming mga sarili, Panginoon. Patuloy namin, O Diyos, inaalay sa inyong harapan, O Lord. Hallelujah. Gawin niyo pong karapat dapat, Panginoon, ang aming pagsamba, Lord, sa umagang ito. Ang aming bawat bibitawan, Panginoon, ang bawat amin, Lord, hallelujah, ang aming bawat patutuo, Panginoon, pasasalamat sa inyo. Naway ang bawat papuri at pagsamba namin sa inyo ay dapat, O Lord, naway, Panginoon, karapat dapat sa inyo at magiging mabangong samyo sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Cleanse us, O Lord. Hallelujah. Patawarin niyo yung mga anak, Panginoon. Lord, hallelujah, hallelujah. Pakalinisin mo po ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Ano man ang nagawa namin, hindi kaaya-aya sa inyo, Lord. Maging sa isip, sa salita, O Lord, sa galaw, sa pagtingin namin, Panginoon. Dahil, Lord, pati mata namin, Panginoon, ay nagkakasala din, O Lord, sa magitan ng hindi magandang pagtingin, Panginoon. Kaya, Lord, hallelujah, pakalinisin mo, O Lord, ang buong bawat isa, Panginoon, ang buong pagkatao namin, Panginoon, na nakagawa kami ng hindi karaaya-aya para, Lord, hallelujah, hallelujah, sa araw-araw, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, salamat, hallelujah, for cleansing us, O Lord. Thank you, Panginoon. Thank you, Diyos. Salamat, O Diyos, hallelujah, hallelujah. Salamat sa presensya mo, Lord.
Yes, O Lord, hallelujah. Lord, you are our Jehovah Shammah, O Lord. You are with us, Panginoon, sa umagang ito. Nakasama ka namin sa aming mga kasamahan, O Lord, sa Zoom, Panginoon. Salamat, O Lord. Hallelujah. Naway patuloy ka namin masamba ng buong kaluluwa namin, O Lord. Buong puso, O God, hallelujah. Buong pag-iisip at buong kalakasan ng Panginoon na masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, O Lord, dahil ang karapat-dapat na pagsamba sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. We give you glory, O God. Hallelujah. Honor and praises, Lord. Salamat sa aming kapaligiran, Panginoon, na patuloy, Lord, na makikinig, Panginoon, ng inyong ng mga awitin, Panginoon, ng inyong dakilang mensahe, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Hallelujah. 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 Salamat, O Lord. Hallelujah. Salamat sa pagpapalakas mo sa amin, Panginoon, sa araw na ito. Purihin ka, O Diyos. We give you glory, Lord, honor and praises. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ay umawit na. Tuloy-tuloy na ang ating pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, nakaibuti mo, Panginoon, sa amin, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa kaibuti mo, God. Hallelujah. Ano? The Lord has made, we will rejoice and be glad in it. This is a day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. This is something that the Lord has made. We will praise and be glad in it. This is something that the Lord has made. We will praise and be glad in I will rejoice. 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 Make my joy to rejoice in the Lord. The enemy whispered into my mind, for me to wear me down. I'm hurting the spirit, I cannot not fly. My conviction has the enemy. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice.
I will rejoice in the Lord. Doesn't depend on the circumstances, strength of my arm or my voice. It doesn't depend on the faith. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice. I'll make my joy rejoice. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice. Let my joy to rejoice in the Lord. I love to be in your presence with your people in graces. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You make sun to rejoice. I love to be in your presence with people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in presence with all people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You give me sun to rejoice. I love to be in your presence. We don't people singing praises. I love to stand and rejoice. Lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence. With your people singing praises. I love to stand and rejoice. Lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Just worship you, Father, worship you. Hallelujah, Jesus, hallelujah. We rejoice at you, Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat na po, Diyos, hallelujah. So, magaling po, Lord, hallelujah. Dinako po kami, Panginoon, at diniko mo, Lord, upang kayo aming sambahin at purihin, O Lord, at pasalamatan, O God, hallelujah. Tunay nga, Lord, hallelujah. Ito ang araw na gawa mo, Panginoon, upang kayo sambahin namin at purihin, O God. Oh, yes, Lord, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah. We bless your name, O God, hallelujah. Yes, O God, hallelujah. Yes, O God, hallelujah. Yes, Lord. You're a faithful God. Hallelujah. Oh, yes, God. Ascribe greatness to a God who reigns. His work is perfect, and all his ways are just. Ascribe greatness to a God who reigns. His work is perfect, and all his ways are just.
Yes, Lord, hallelujah. Ascribe greatness to our God. His work is perfect and always ways are ascribe greatness to our God. His work is perfect and always ways are our God just righteous and upright. Our I say, righteous and upright. Lord, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. At your feet, Lord, is the highest place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. There is no higher calling, no than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord, I need to worship you. Oh yes, Lord, hallelujah. Down at your feet, oh Lord, is the highest place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. There is no higher calling, no than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy. Oh Lord, I need to worship you. There is no higher calling, no than to bow and kneel before your throne. I'm amazed, such a glory, embraced by your mercy. Oh Lord, I need to worship you. There is no higher calling, no than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy. Oh Lord, I need to worship you. Oh Lord, I need to worship you. Oh Lord, I need to worship you. Worship you for the day. Worship you, yeah. Worship you, Jesus.
We bow down to you, Lord. We come to you, God. Hallelujah. Hallelujah. Oh yes, Lord, buong pagpapakumbaba, O Lord. Kami sa inyo, Panginoon, ako sa inyo, Lord. Hallelujah. Dahil gusto namin, O Lord, gusto ko, Lord, nasambahin ka at purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Ama naming Diyos na dakila. Hallelujah. Salamat po, Lord. Salamat po sa inyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. O banal na Espiritu, salamat po sa pagsama mo sa amin, sa paggabay mo sa amin sa umagang nito, Lord. Hallelujah. Worship you. We worship you, Father God. We worship you, Jesus. We worship you, Holy Spirit. Give you glory, honor, and praises. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Diyos. Salamat po, Lord. Sa kabutihan mo sa amin. O Lord, sa patuloy, Lord, na dapat sa amin, O Diyos. Ikaw, Diyos, salamat po sa lahat, Panginoon. Salamat po, Lord. Hallelujah. Tunay nga, Lord. Hallelujah. Nakaibti mo, Diyos. Hallelujah. Nakaibti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Hallelujah. Sa lahat ng sandali, God. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po. Salamat. Salamat po, Lord. Salamat po, ganun. Hallelujah. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, hallelujah. Ng Diyos, hallelujah. Patuloy lang tayo, sabi nung Wednesday ng ating Bible study ay patuloy lang tayo sa Panginoon. Kahit na anong pagsubok na dumadating sa atin, madami talagang trials, hindi po yun nawawala sa bawat isang tao, sa bawat isang Kristiyano. Kasi kung wala man tayong mga pagsubok, paano makikita natin yung paghawak, pag-aruga, pag ano sa atin, pagsama sa atin ng Diyos kung wala lang, yung parang sway-sway lang tayo, wala, parang may buhay ba yun? Wala, di ba? Kaya pasalamat ako, sabi nga sa Lamentation, di ba? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies is they are new every morning. Ang kanyang his mercies is never to come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Tunay nga na, pasalamat ako sa Panginoon. Bawat araw. Kasi salita niya yun eh. Pangako niya yun na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Ito'y laging patuloy natin, maranasan natin everyday, meron tayong mga trials, pero everyday ay merong laging sa umaga ay laging merong bagong pagpapala ang pinagkakaloob sa atin ng Panginoon sa lahat ng aspeto na yan. So, totoo nga yung sinasabi ng mga sabi nga sa kabila ng madilim na ulap na yan ay meron pa rin sunshine na sumisikat pa rin ang araw. Kaya pasalamat ako sa Panginoon. Although medyo mabigat at madaming pagsubok ang buhay, maraming hamon ang buhay. Patuloy, yun nga patuloy lang tayo. At pasalamat ako sa Panginoon na kahit na ilang years na natin wini-work out ang church. Pero salamat ako sa Panginoon na nandito pa rin tayo. Patuloy pa rin. Basta patuloy lang. Never give up nga sabi nila. Purihin ang Diyos. Sa kanyang papuri, salamat sa kalakasan, salamat sa kagalingan, salamat sa lahat-lahat. Purihin ang Diyos.
Napakabuti ng Lord. Hallelujah. Natapos na yung 2024. Napakabuti ng ano niya yung dahil 23, 24 harapin natin. 2024 harapin natin. Kaya napakabuti ng Lord na patuloy lang tayo. Bagamat dumaranas tayo ng mga iba't ibang hinarap, ibigay lang natin kay Lord. Sabi nga doon sa awit 112 bis po, 4, ang tao matuwid, may bait at habag. Kahit sa kadiliman, taglay pa niya ang liwanag. Totoo naman, hindi naman lahat ng gano'n. Kahit sa mabait, may matuwid at habag, kahit niya andun siya kahirapan o sa kadiliman, naghanap pa rin siya sa liwanag ng kanya makita. Kaya napakabuti ng Lord na tayo man ay hindi man ito inaangkin natin na sarili natin, ibigay na natin kay Lord. Usapan na nagpasalamat kami ako dahil nabanggit namin yung mga sinauna naming yung karanasan ng kaibigan ko si Jojo Mimay. Kita kami kagabi at nabanggit namin yung kabutihan ng Lord para sa bawat isa sa amin. Sabi ko, naalala pa natin yung mga sinauna kahit mga lasing tayo noon, nandun pa rin. Ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng liwanag sa atin. Sabi nga niya, oo nga eh. Sabi nga niya, inayayaan niya ako na, sabi ko, bukas may samba pa eh. Tatanong nga si Lola Banji na patuloy pa yung ano natin dito. Sabi ko, hindi po mapuputol yan hanggat may hininga. Sabi ko, ang Diyos ay nagpapatuloy. Nagbibigay ng kalakasan para sa bawat isa sa atin. Nagpasalamat ako na napakabuti ng Lord na kahit na andito tayo sa kadiliman, hanapin pa rin natin ang liwanag para masumpungan natin ang Diyos na ano. Kaya nga, sabi ni sa pangalawang Juan na hinahamon niya ang mga nanlalamig at nanghihina. Bakit? Huwag daw tayo padaya ng mga bulaang propeta ngayon dahil naglilipa na ngayon. Naniniwala naman talaga ako kaya nung pumunta ko sa Kainta, nung kausap ko yung ano daw siya, yung baptist. Sabi ko, baptist ba po kayo? O sabi ko, ako Christian po. EG sa Assembly of God. Sabi niya, naniniwala ka ba sa ganito? Binabasa ko sabi ko, ate, parang wala naman to sa Bible yung sinasabi niyo dito. Alayo naman. Sabi ko, nababasa ba niyo ang New Testament? Sabi, hindi, sabi niya, maniwala daw tayo dyan. Sabi ko naman, ate, wala dito sa Bible yung nakasulat dito. Sabi, ang tagal niya ako bago binitawan. Sabi ko, kung tustusin, andun naman yung mga, huwag ka lang magalit, sabi ko sa akin, ano. Kasi, naglilipa na kasi ngayon mga mga guro, mga bulaang guro. Sabi ko, alam mo, pinasa, sinasabi ko. Dahil ang sinusunod talaga namin, ito sa Bible talaga, Bible sa Bible. Kasi ito naman, yung sinasabi nyo dito, sabi niya, ano lang po, sabi ko, ang ano lang po, sundin natin to. Sabi naman niya, kuya, kung sarili mo lang ang susundin mo, ay di po. Sabi ko sa kanya, huwag niyong dagdagan, huwag niyong bawasan. Sabi ko sa kanya. Kasi 'pag nagdagdagan niyo ay mahirap pa po 'yun. Sabi ko na lang sa kanya na kung tutuusin, parehas lang tama na naglilingkod sa Diyos, ilagay natin sa sarili sa katotohanan. Magbasa po kayo sa Bible, sa New Testament na lang ibibigay natin. Simula ng Mateo hanggang Revelation, andun po lahat yun. Mga tagubilin ni Juan, Biswan, hanggang ano sa payag. Andun na ang dami talaga litaw ngayon, mga bulaang propeta. Huwag po tayo pataya, sabi ko sa kanya. Kung tususin, nakakilala na tayo sa Diyos. Naniwala ba kayo si Jesus namatay para sa iyo, para sa akin, para sa lahat? Hindi siya hindi siya makaimik. Sabi niya, "Kuya, wag natin banggitin 'yan dahil," sabi ko, "puputulin na po natin 'tong usapan natin. Importante, nakakabit tayo kay Jesus dahil siya ang ating tagapagligtas. Buhay tayo ngayon, kundi siya, wala na tayo." Kaya purihin ng Diyos, nakapabuti ng Lord na
dadalaw kami sa ano, doon sa tiyahin namin na stroke. Ito pa sabi nung nagulamay ako nung isang gabi, ay dugtong ko na 'to yung kay Brother, Ray Burili nakapunta dito noon, Burili. Oo. Kilala niya Ate Love yun. Tinatanong niya sa akin, "Puwede mo ma-contact ko si Pastor Abet?" Sabi ko sabi ko, "Parang nakalimutan ko po yung ano niya, yung cellphone, eh." I-ano mo na lang sa, andun naman siguro sa ano niya, yung ano niya, Elizabeth, Pastora Elizabeth Tan. Sabi ko do'n, ni-research niya sa gano'n, sa mga ano, iba ang lumalabas do'n na Love, yung mga batang-bata na mga babae. Bas Pupunta siya dito, magmamasyal sa akin dahil malaya daw siya, patay na asawa niya. Nilibing nung isang araw, ano na siya sa ano, eh, nung sabi ko, "Pasensya ka na dahil hindi." 'Emergency lang ito nga pagpunta ko dito, 'di ko alam talaga may patay kayo. Nalaman ko lang do'n sa tanagsuran ng tanong ako na may patay pala kayo. Dumiretso na po ako do'n. Inabot na po akong mag-alauna, nakauwi dito sa nakiramay naman po ako sa kanila. Kaya puri ng Diyos, sabi niya, "Wag lang tayo daw bibitaw." Sabi, "Mamasyal sana ako do'n." "Opo, tinatanong mo kayo doon, eh, kung ano pa kayo." Sabi, "Oo, na ano kasi na full gospel." Sabi, "Pakikumusta na lang po ako kay Pastora Beth o si Ate Bina." Yun, patuloy pa rin kami doon, sabi ko sa kanya. Kaya napakabuti ng Lord na talagang hindi natin inaasahan na ang mga anak pala niya ay hindi niya binibitawan. Puri ng Diyos, sa'yo naman po. Meron pa po ba tayong gustong ipasalamat sa Panginoon? Sa ating mga kapatid nandiyan sa Zoom? Praise the name of the Lord. Wala ata si Donna May, tsaka sino pa wala? Si Elia, no? Si mga pamilya din ni Iya, may hindi na rin, medyo hindi na rin natin nakasama na ilang, ano, at siyempre, kapatid na Danes, medyo laging nagpapahinga. Ngayon ay nandiyan siya. Praise the Lord. So, noong nakaraan ay ang pinag-usapan lang natin ay ang mission, no? So itutuloy lang natin 'to. Kaya pati yung Bible study natin na Wednesday ay meron ayun din ang ating mga pinag-uusapan para mas ma-emphasize. Although ang alam niyo naman ang January ay para sa Pilipinas ay ano, ang January ay ano, ang celebration ng church pang January. Ito ay tinalaga ng Pilipinas. Wala pong bansa na nagtalaga ng Bible Month, Bible Week, and Bible Sunday. Yan. Kaya sa Bible Sunday, sana magre-recite ng memory verses sa Bible Sunday natin. That will be the last Sunday of the month of January. At Lord willing, ng Sabado, magkaroon tayo dito ng Bible reading Saturday, no? Magbasa tayo ng tuloy-tuloy lang na Bible. Para tayong nagpasyon ba? Oo. Pero hindi natin kinakanta, babasahin lang natin. At saka hindi lang yung passion mga para chapters, kundi from the beginning ng chapter. Kung anong ah, gusto nating basahin na book. Ang iniisip ko ay maganda nga yung awit 119. Sa 150 verses yun eh. Di ba? Tapos pagkatapos nun, mag-isip din tayo ng mga ibang readings na makapag, ano, ng whole Bible. Yung parang story ng whole Bible in summary. Ganyan. So, ang pinag-usapan natin ay mission kasi ang church natin dapat makafocus ulit sa mission. At gusto ko pong i-announce sa inyo, magbibigay po tayo ng, hindi ko kasi maikabit yung ano, hindi ko makita yung aking connector eh. More than 5,000 po sa mission
giving natin. Praise the Lord. At magkakaroon na naman ulit tayo ng participation sa ating mission giving. Kaya gusto ko paalala po sa inyo, at ito po ay i-announce ko na ngayon officially na tayo po ay magkukumit, each one of us must commit every week for the mission. At yung Mission Sunday na yon, lilikumin natin yon at yun na ibibigay, iipunin natin yon. Either na by month natin ibigay o by year. Mas maganda kasi kung yearly. No? At ang commitment po ay magkano? 20 pesos a week ang ating mission. Hindi na po gagawin nating 10. Gawin na po natin 20. So sa 20 po, meron tayong 80 bawat isa sa atin. At naglagay na rin po ako ng draft ng tao. I-post ko sa GC natin na magpe-pledge. Kaya ngayon po, kung mag-oo kayo, ano ba yan? Ay, ano po natin doon sa listings at meron tayong projection ng givings natin. Kunyari, 10 ang nag-commit sa 80, meron po tayong 800 in a month. Wow, praise the Lord. Woo! Hallelujah! Malayo pong mararating ng mission na yan. At makakarating yan sa mga kababayan, kapatid nating mga kamusliman para once and for all, makarinig sila ng gospel at makauwi na po sa Israel at yung Israel na rin ang hihintayin natin paano mag-respond. At pagkatapos po ay end times na. Doon na magsimula yung end times. Kasi sabi niya, when the gospel is preached to the whole end, to the ends of the earth, sabi sa 24, Matthew 24, no? Then the end will come. So, ibig sabihin, hindi katapusan, ha? End times po. Ang alam natin, meron tayong tinatawag na end times season ng mundo. Magsisimula po yan sa rapture. Pagkatapos ng rapture, Antikristo. Pagkatapos mo na Antichrist, reign na ni Jesus, bababa na tayo mula dyan sa kaulapan, papunta sa mundo, tayo na magre-reign with Jesus. Si Jesus ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. That will be the part of the end times. No? So, ang end times po ay composed of several events. Hindi po to yung iniisip ng mga tao na, ay, magunaw na ang mundo, tapos na. Hindi po. Magsisimula po muna yan sa yung taghirap, taggutom, tagyera, at so and so and so and so. Tapos magra-rapture po, tapos maghahari ang Antikristo. Pagkatapos ng 7 years, 7.5 years, maghahari na si Kristo, bababa siya. Nang 1,000 years. Hihi! 1,000 years pa! Sino gusto mabuhay ng 1,000 years? Abay, hindi ka na mamamatay kapag na kay Kristo ka. Forever and ever na yon. Na tayo ay panik panaog sa kalangitan. At pagkatapos po, ibubulit niya na sa apoy ang lumang mundo at lumang langit. At pagkatapos mag-create po siya ng bagong mundo. Andun na rin yung Garden of Eden o Jerusalem pati. At andun na rin yung bagong heaven. So, hindi yun yung kingdom ng Lord sa heaven. Hindi yun. Hindi na yung babaguhin. Yun lang yung heaven and earth na create niya. Nalala nyo? Nag-create si Lord sa Genesis 1:1. God created the heaven and the earth. Yung iba heavens and the earth. Kasi dalawang level eh. Yung third heaven, yun na yung mismong kingdom niya. Hindi yung babaguhin, hindi yung aalisin. Kasi dati na yun, tsaka sa kanya talaga yun. No? Yung create lang niya. Yung expanse dyan sa kalangitan dyan na naaabot ng universe. Sa universe. Di ba naaabot ng aeroplano? Aeroplano ba? Ship. Yung moon. Yung Mars. Ayan. So, yun yun. Anyway, we have a mission. Ang mission po sa church, iba rin ang mission minsan sa personal. Napag-usapan natin, meron tayo mga personal na mission. At kung hindi to related sa kay Lord, ano yung mga personal ng mission nyo? Tatay, nanay, anak. Ano yung mga personal mission nyo? Naalala ko yung pinsan ko na palibasa dalaga din at nag-alaga siya ng mga pamangkin. Sabi niya, ito siguro yung mission ko. Yeah. Okay. Actually, yung pinsan ko na yon ay pumasok sa pagmamadre. Pero bago siya maging madre,
umayaw siya. Sabi niya, nakita niya, hindi yun ang calling niya. Ewan ko kung anong dahilan niya. Ayoko naman i-dwell deeper. Pero isa talaga sa panalangin ko na wag matuloy na magmadre siya. Kasi kawawa naman siya, di ba? Magmadre siya. Tapos, i-deprive niya yung sarili niya sa mga bagay sa mundo. Tapos, imali naman yung nalandasan niya sa ating pananaw. Sa pananaw nila, tama. So, ang prayer ko ay umalis siya doon. So, praise the Lord, umalis siya doon. Kalain mo yun? Tapos, nung mag-usap kami, siguro ang mission ko, magpalaki na lang ng mga pamangkin ko. Kasi yung kapatid niya, na byudo yon ng napakaaga at iniwan ang 3 maliliit na anak sa kanya, pinsan kong lalaki. So, sabi nung kapatid niya na pinsan kong babae, sabi niya, yun siguro mission ko, magpalaki na lang ako ng mga pamangkin ko. At malalaki na sila ngayon. So, yun ang mission. Pero, iba yung mission biblically, no? Biblical mission. At alam natin yon, yun, mga personal. Kunyari, maging tatay, siyempre, maging responsableng tatay. Yun yung mission mo, magpalaki ng mga anak ng maayos, mapag-aral, mapakain, etc., etc. At ma-prepare sila sa magiging sarili nilang buhay. At ganoon din naman, pag sila namin sariling buhay, at nagkaasawa, ganoon din naman sila. Yun ang mission nila, personal mission nila yon. At meron talagang personal calling and mission from God. Na ang ganda nitong ano dito, aabutin ko kasi nanlayo. Itong definition ng mission. Ang mission daw ay assigned task. Assignment mo. Lord, ano assignment? Ay, Lord. Noy, ano assignment mo? Yan. Ano assignment mo sa church? Ano assignment mo sa school? Yun ang mission. Pero yung mission mo at assignment mo, kung biblically, assignment mo kay Lord. So, napag-usapan namin nga na nakaraan, ay, yun, may mga kanya-kanyang mission ang tao, pero hindi lahat nakakaroon ng special mission. Katulad ni Moses. Ano yung special mission ni Moses? Pero mas maganda yung kay Noah. Ano yung special mission ni Noah? Bukod sa pagsumamba, maglingkod sa Diyos at mangaral ng mabuting balita. Ano yung special mission ni Noah? Gumawa ng barko na napakalaki. Tapos sabi nga ni, hindi lang naman sabi nga ni Ben, hindi lang siya mag-isa ng, ay katulong niya 3. Sa palagay mo madaling gumawa nun? Na napakalaking daong. 3 katulong niya. Anyway, 120 years ata niya ginawa yun. 120 years siya ginawa. Ang tagal, bakit? Gano'n ba kabilis maggawa ng barko na walang instrumento, walang makina, walang power machine. Yun lang paglagari doon sa punong napakalaki. Ganun. Ang taga siguro nila ganun. Tayo manalangin. Ama, nag-focus kami, Panginoon, sa pagpasok ng taon na to sa mission. Dahil gusto namin magkaroon din kami ng direction ulit. Gusto namin makita ulit o makapa ulit o malaman ulit. Panginoon, ang talaga kung saan mo kami nililid. Kung saan mo kami pinapapunta. Kung saan mo kami, O Diyos, dinadala. Para sa ganun, hindi kami kukontra, hindi kami matigas ng ulo, hindi kami magtatagal, hindi kami magtatawing, hindi kami magliko-liko, hindi kami, O Diyos, madadapa, kundi focus kami, Lord, kahit na anong mangyari, madapa man, matinik man, madiliman man, matuligsa man, mabato man, or kung ano naman, difficulties or hardship, or ay magkaroon kami ng perseverance, magpatuloy lang. Kaya nga, ang pinakatema namin ngayon taon ay padayon lang, patuloy lang, Panginoon, sa mga bagay na pinapagawa niyo sa amin, sapagkat ang mga bagay na ito, Diyos, ay hindi mapupunta sa wala. Kundi ito, O Diyos, ay merong pakinabang sa inyo at sa amin. Hallelujah. Praise your name. Praise your name. Thank you for blessing us for this morning. In Jesus' name, amen and amen. Ang salitang mission po ay hindi talaga itong nakikita sa Bible anyway, pero ginamit natin to, no? At dito sa John 17, dito talaga nagkaroon ng talagang pagpapakilala. Sabi niya doon sa John 17, sa verse 18, just as you sent me into the world, I also sent them into the world. No, sa Tagalog po,
Praise the Lord. So, paano nyo ako sinugo? Just as you sent me into the world, alam natin si Jesus kung saan ang galing. Sa sinapupunan ni Maria? Hindi lang po yun. Even before that, nag-exist siya bago siya pumunta sa sinapupunan ni Maria. Andun na siya, kasama ng Diyos from the beginning. Kasama siya ng Ama from the beginning. Kasama siya ng Godhead from the beginning. He is one with the Godhead na triune God, kung tawagin natin. Tatlong persona ng Diyos natin. Although mahirap talagang intindihin pag hindi ka naniwala sa tatlong personang Diyos, or else bumababa yung Ama, nawawalan ng Diyos yung trono niya kasi bumababa siya. So kahit na siya ay omnipresent, iba kasi yung talagang personally present. Intindihan nyo? Spiritually present, pero personally present, iba yun. Kaya nga si Jesus, habang nandito siya, di ba nakikipag-usap siya sa Ama? Sabi niya, Ama, di ba? Patawarin mo sila. So, nandun yung kaibahan ng personalidad nila. At the same time, oneness nila. Na paging isa nila, dahil pare-pareho sila na pinanggalingan na Godhead. No? At hindi siya nakukulangan ng pagka-Diyos kapag umalis siya doon sa Godhead. Hindi po siya nakukulangan. Kaya lang, meron po siyang mga pagkakataon na nalilimitahan siya nung siya yung naging tao. Nalimitahan siya. Pero sa espiritu niya, nakikita ka niya dahil omniscient pa din siya o omnipresent pa din siya. Kaya nga sabi ni Philip, paano mo nalaman? Paano mo ako nakilala? Sabi niya, bago pa tayo magkita ng personal, nakita na kita. Andun ka, nananalangin ka sa ilalim ng puno, nami-meditate ka. So, nakita natin doon, yung power ng Diyos na omnipotent, omniscient, and omnipresent powers na niya, na kay Jesus din, at nasa Holy Spirit din yun. Kaya nga, they are one in one nature God. No? Kaya, kung kumontra ka kay Kristo, kumukontra ka sa Diyos. Sabi ng mga tao, tinanggap na nila ang Diyos. Paano mo tatanggapin ang Diyos kung hindi mo tinanggap si Jesus? Dahil siya yung daan papunta sa Diyos. Walang makakarating sa Ama, kundi sa magitan ko. Kaya sabi ng mga INC, instrumento lang siya, hindi siya Diyos. Pero pag sa Biblia, binabasa nila, purihin ka, sambahin ka, wino-worship siya, hindi na sinasaway. Pero kung siya ay tao lang at hindi siya Diyos at hindi niya sinasaway yung mga taong sumasamba sa kanya sa pagsamba sa kanya, anong nangyayari? Nagkakasala yun ng idolatry. Kakasihan ba siya ng Diyos doon? Kung siya'y sinasamba at hindi naman pala siya dapat sambahin? Hindi siya kakasihan ng Diyos. Magkakasala din siya. Pero never nagkasala si Jesus. Hello? Lagi siyang may katwiran. Lagi siya nasa katwiran. Kahit sabihin natin na nagalit siya, hindi siya nagkasala kasi may katwiran siya at nasa katwiran siya. At yung galit niya, hindi niya binuhos sa tao. Kita niyo kanina niya binuhos? Doon sa mga tables. Pero kung tao nagalit, yung table, kanino niya ihahagis? Sa tao. Di ba? Kasi yun ang tao eh. Pero siya, kita mo, nagalit siya, pinaghampas niya. Hindi yung tao pinaghampas niya. Pinaghampas niya, pinag-turn niya yung tables away. Pinagsira niya yung mga pinakawalan niya yung mga mga kalapati doon, pinakawalan niya yung mga manok doon na pang-alay. Sabi niya, wag niyong gawing tindahan to. At yung opportunista pa kayo. Dahil nandito ka sa loob ng court ng temple, ang benta nyo sa kalapate, yung imbis na 20 pesos, 40 pesos, o kaya 80 pesos. Mga magnanakaw kayo, mga ano kayo. 'Di ba? Kasi yun ang nakita niyo ba yan sa present world natin? Pagkakataon, yung opportunity, inaano nila yung pagkakataon, sinasamantala nila. Oh, 'di ba? Pagka mahal na araw, gagawa sila ng palaspas o magkano 'yun.
Kawawa naman yung menyog, di ba? Alisin lahat nila, tawaasin nila lahat, gawin nilang palaspas. Oo. Eh ngayon, gumawa sila. May bibili ba? Wala. Eh dapat gumawa na sila. Kaya sasama. Kaso di na yun fresh. O, di ba? So that is vanity. Wala yun. It's nothing at all. Walang kabuluhan. Yung mission, si Jesus, pinadala ni Kristo, ay ng Ama, at si Kristo, si Jesus, pinapadala niya tayo, mga disipulo. Ang kausap niya dito, at ang pinapanalangin niya dito ay mga disipulo niya. At sabi niya, hindi lang sila, kundi yung iba pa na wala pa dyan. Kasama tayo doon. Hello? Di ba? Yung 17, di ba sabi niya dito? Hindi lang ako nagsasalita tungkol sa kanila, kundi sa mga wala pa dyan. Di ba? Yung hindi pa natin nakukuha, nalilikom sa kawan. Kawan. Baka maging kawa di ba? Naluto. Di ba? Sabi doon, so, that is something, no? Sabi dito sa 20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin, future. Sa verse 20, so I am not asking on behalf of this alone, but also for those who believe in me through their word. Sa magitan ng salita ng mga pinadala at isinugo ng mga mangangaral. Kaya sabi niya sa mga disciples niya, hindi lang para sa inyo o para sa kanila, panalangin ko, Panginoon, kundi yung mga taong mananalig at mananampalataya at maniniwala sa mga salita nila ng mga apostles. Hallelujah. So yun ang simple mission lang ng biblical mission. Sabi dito, assigned task. Number 2, meaning is calling. No? Nung ako po'y sinasabihan na ng ating pastora na maging magpalisensya na. So pag nagpalisensya ako, pastor na yon, magpapastor na ako. Sabi ko, Lord, yun ba calling mo sa akin? Ang alam ko lang, maglingkod sa'yo. At sa kahit pa paanong paraan at kahit anong paraan na open to serve you, I will serve you. Pero sabi ni Pastora Mirna, kanya, magpalisensya ka na. Ang tagal ko pinanalangin po yun. Tagal ko, tinawing-tawing po yun. Hanggang sa minsan na nananalangin ako, biglang ang lakas sa tenga ko, magpalisensya ka na. Napadilat ako, Lord, ikaw ba yung kausap ko? Ay, nanalangin ako, siyempre siya yung kausap ko, di ba? Sige Lord, hindi na ako makakapag-hindi sa inyo. Kaya pagkakita namin ni Pastora Cleo, papalisensya na ako. Tonto si Cleo. Sulat siya. Referral. Dali mo to doon. Pag-refer ko ng ganyan, binigyan ako application, binigyan ako ng papel, exam ka agad. Tapos, orientation, punta ako. Interview, punta ako. License to preach kagad ako, hindi na exhorter certificate o license to exhort. Hindi na po. Diretso ako sa pagiging pastor, license to preach. Sabi ko, wow. Sabi ko, Lord. Sabi ng dibdib ko, tag. First time ko hawakan ng church. Inisip ko, Lord, paano to? 3 piraso to eh. 4 na piraso. Basta pahala na. Patuloy lang, padayon lang kung anong pinagawa mo sa akin. Minsan pa, pagka dumadating ako sa puntos, siguro mga 1 taon yun, Bena, na talagang halos wala nang church. Sabi ko, Lord, pagka ang nag-church ngayon, parang ano lang eh, kunyari, 3 lang. Abay, nung talagang ano na ako, call off na ako, Lord. Baka sa iba mo ako tinatawag. Pagpapastor o kaya maglingkod. Itong Calderon, pwede ko nang bitawan to. Pagkaganunin ko, dadami. Nagbibiro. Hanggang sa naging 2 yung service namin. Yung mga kabataan sa gabi, sa hapon, at yung regular na service sa umaga. Pagka hindi ka makasimba sa umaga, pwede ka magsimba sa hapon. Okay lang yun. So, praise the Lord. Naka 1 taon din siguro ata kami doon. Sa pangatlong taon, ayun, nasubok na kasi dinidemolish na kami doon. Nung ako na yon sa leadership. Pero yung leadership pa ni Kakleo, maewan ko kung ilang taon pa ang nagtagal. Kung may 5 taon ba?
10 years? Ha? 12 years. So, kung akin yung 5, sa kanya yung yung 8, 8, 9, 10, 11, 12, hindi, 7 years. Pero yung sa 7 years na yun, yung kalahati, halos ako na rin naman ang natumatayo. Kasi nag-missionary siya. After siguro ng mga 5 years, Anyway, yun, sa calling, no? So calling, no? Ano pa ang mission? Sabi dito ay vehicle trip, space vehicle trip. A single flight, mission pala yun, military mission naman yun. Group of representatives. Yan. May mga representative. Sino mag-represent ng Pilipinas? May mission din yan. Pumunta. Sino mag-represent ng school? Di ba? Pinapadala. Yun ang pwedeng gawing ang tawag doon din daw ay diplomatic representation abroad. Yung mga diplomats, yung mga consul natin, no? Yung mga taga-DFA, yung foreign na sa Department of Foreign Affairs, no? Yun ang mga diplomat. Ambassador kung tawagin. Kaya diyan sa Bible na yan, sa ating Bible, merong salitang ambassador. You are Christ's ambassador. Yun ang sabi ni Pablo. Di ko, teka. Ko lang matandaan kung anong chapter yun sa 1 Corinthians ata yun. No? You are Christ's ambassador. So, ikaw ay pinadala. Ikaw ay nag-mission. Ikaw ay pinadala. You are sent one. Kung tawagin din daw doon sa tawag dito sa Greek word ay apostelyo. Yan. Diyan galing yung apostle. Kaya yung fivefold ministry na sinasabi na sa Ephesians, ano dito? Apostles. Unang-una po yung apostles. Kaya daw po dyan, kasi di man nakahiwalay yan, sa 4 na daliri, nakahiwalay ito. Ito kasi yung pinapadala sa malayo. Apostoles ka. Sino yung unang-unang apostol o missionary o misyonaryo? Sino? Yung pagkatapos nila mag-fasting, pinatungan nila ng kamay para maging missionary. Sino? Sa gawa. Sino? Hindi nyo alam? Si Pablo. At saka si Barnabas. Di ba? Diyan sabi diyan sa tingnan natin sa Acts. Matthew, Mark, Luke, John, Acts. Yan. So, ang ginawa nila, itong si Pablo kasi number 1 persecutor and prosecutor, ang ginawa ng Diyos, sabi niya, ikaw ang tumutuligsa, ikaw ngayon ang patutuligsain ko. Nung hinulog siya sa kabayo, nabulag pa siya. Tapos nung nananalangin siya, sabi niya, di bale, may papadala ako sa'yo. Pinadala niya yung si sino yung pinadala niya na ayaw pa nga niya, Lord. Di ba yan yung nagpapapatay, nagpapakulong? Ba't mo naman ako dyan papadala? So, nung, sino ba yun? Hindi ko na malaman dito kung nasaan yan. Sabi dito sa Acts 9 nata yan. Ayan. Sabi sa Acts 9. Diyan na yun. Yan na nga yun. Ayan. So, si Ananias, sabi niya sa 9:10 ng Acts. Now there was a disciple at Damascus named Ananias. The Lord said to him in a vision, Ananias. And he said, Here I am, Lord. And the Lord said to him, Rise and go to the street called Straight, and at the house of Judas, look for a man of Tarsus named Saul. For behold, he is praying, and he has seen in a vision a man named Ananias come in and lay his hands on him so that he might regain his sight. But Ananias answered, Lord, I have heard from many
about this man, how much evil he has done to your saints at Jerusalem. And there he has authority from the chief priests to bind all who call on your name. But the Lord said to him, Go, for he is a chosen instrument. Pinili na, nagkaroon na ng mission. Pinili na. From then on, nagkaroon na ng mission si Saulo. Kaya nung siya na-convert, nakakilala siya kay Kristo, ginawa siyang Pablo. Yan. Nung una, Saulo, naging Pablo. So, from then on, nilayhan siya ni Ananias. Nalaglag yung mga scale daw, yung mga scale, ang tawag doon yung bumara sa mata niya, yung tumakip. Kaliskis. Oh, tama. Ang galing ah. Kaliskis. Ayan. And immediately something like scales. Katulad ng kaliskis ay nalaglag sa mata niya at nagkaroon siya ulit ng paningin. So nakita natin yan kung paano si Saulo na born again. At pagkatapos, nung sa chapter 13, nag-ano na sila, nung na-train na siya, naturuan, na-orient, na-disciple siya in 3 years, nung pinakilala na siya dun sa Jerusalem at sa mga apostles ni Jesus o yung 11 or 12 disciples ni Jesus, sabi niya, there were in a church Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, lifelong. Sabi dito, then after fasting and praying, they laid their hands on sent them off. So hindi lang pala si Barnabas, kundi pati rin si Simeon, si Lucius, no? Ang nag-fasting doon. Tapos biglang nagsalita yung Holy Spirit. Sabi ng Holy Spirit, while they were worshiping the Lord and fasting, said, set up for me Barnabas and Saul for the work to which I called them. Then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. Pinadala sila kung saan man sila dalin ng paa nila na ginagabayan ng banal na Espiritu. Kaya nagkaroon siya ng first missionary journey. So kung babasahin niyo yan sa unang, saan ba unang pumunta si Paul? Saan ba unang nangaral? Sige, assignment niyo yan ha. At yan ang magkaroon sila ng first missionary journey. Yan. So dahil doon, sa calling na yon, sabi niya, they were sent off. So naging apostle siya. Kaya kung tawagin niya ay secondary apostle. Kasi ang first and primary apostles ay yung 12 apostles na minus Judas na pinalitan naman ng isang disciple. Sinong pinalit kay Judas? Ayan, tayong mga Bible quiz ngayon na. Sa Acts, sinong pinalit kay Judas? Na nabunot. Binunot tong pangalan. Sabi dito, sabi niya, si Joseph who was called Barsabas, who was also called Justus, and Matthias. And they prayed and said, Lord, you, Lord, who know the hearts of all, show which one of these two have chosen to take the place in the ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place, and they cast lots for them, nagbunutan, and the lot fell on Matthias. Yan, chapter 1 yan ng 26. So yung naging 11, naging 12 ulit. Si Judas pinalitan ni Matthias. Iba yung si Matthew. Kasi si Matthew yung tax collector yun. Isa yan talaga sa mga apostles. Original. So isang pinalit sa kanya si Judas. Kasi nga nagpakamatay. Hindi siya nagrepent. Hindi siya nagbalik loob kay Kristo. Kung nagbalik loob sana siya kay Kristo, baka siya pa din. Kaso, sa sobrang hiya niya, sino may sabi? Sino nga may sabi? Malalaman mo pagdating mo doon sa langit kasi makikita mo siya. Ikaw ba si Judas na nagpakamatay, na nagsuplong, ay nagtraidor kay Jesus, na humalik ng halik ni Judas? Ikaw ba yun? Si Judas? Makikilala mo daw yun pagdating mo sa kalangitan.
Makakausap mo. Ikaw ba yun? Sabi niya, oo, ligtas ka pala. Paano ka naligtas? Eh, nagsisi ako, bago ako nagpakamatay. Mamemi. Di natin alam yun. So, yung mission, ah, ano ba yung mission natin bilang church, no? Isa lang yung mission natin bilang church. Siyempre, yan yung nasa Matthew, na nasa 4 na ebanghelyo. Nasa apat na ebanghelyo ata yung mission na yan eh. Mission ng church eh. Tingnan natin sa Matthew 18. Matthew 28, sorry. 16, di ba? So sabi dito, but the 11 disciples proceeded to Galilee. Kasi itong Matthew, wala pa din sa Matthias. Kasi sa Acts pa yun eh, no? So hindi pa sila napili. Kaya 11 na lang muna sila dyan. To the mountain of which Jesus had designated them. Tapos, sa Tagalog. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. No? Subalit may ilan sa kanila nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya't humayo kayo. Yan. Pinadala niya kung saan. Pero pagdating dun sa Acts, pinahintay muna niya sa Jerusalem. Hintay lang kayo dyan. At nung bumaba yung banal na espiritu, nagsimula yung kanilang mission. Doon pa lang nangaral na si Pedro. At nagkalat sila para mangaral. Tapos later on, yun na nga, talaga sila ng talagang, kasi sa Jerusalem lang yun eh. Alam niyo po, yung mga apostol noon, gusto nila sa Jerusalem lang. Ayaw nila lumabas ng Jerusalem. Ay, magpapadala tayo sa labas ng Jerusalem. Kaya sinabi ni Jesus, ito ng Holy Spirit habang nagpa-fasting and praying sila. O sige, piliin nyo na si Barnabas at saka si Saul. Yun, para ipadala. And they send them off. Sabi doon, at sila ay pinahayo. Di ba? So, sabi dito, kayo'y humayo. No? At doon sa Acts 1:8, sabi niya, and you shall be my witnesses in Jerusalem. Ay, ayaw nila lumabas ng Jerusalem. Ayaw nila lumabas ng Montalban. Eh, pwede naman sa Quezon City, San Mateo, Antipolo, Bulacan. Kaya't kayo humayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. So, yun yung biblical mission. It is about national or nationwide, earthwide, worldwide mission. Assignment. No? Sabi dito, ang mission daw ay group of church workers. Church work in community. O housing used by missionaries. Mission. Place, ito. The mission as verb, no? Send somebody on mission. Yan. Padala. Kaya nga dito nilalagay nila yung sa fivefold ministry, dito malayo kasi sa 4. Kasi siya yung humahayo. Ang tawag sa kanya ay apostle. Sabi sa Ephesians. No? Kaya kung titignan natin sa Ephesians, so tayo sa Ephesians 4. Sabi niya dito, Ephesians 4. Sabi dito, sa verse 11, and he gave the apostles. Yan ang una, apostles. Yan, Ephesians 4:11. Yung apostles na ang sabi dito ay sa Greek word na apostelio, meaning to send. Yan, siya yung hinapahayo. Yun. Sa sa lineage ni Abraham,
papunta kay David, papunta kay Jesus, sila talaga din yung sinasabing mabibless ang bawat tao, ang bawat nasyon at bansa. Mabibless. Bakit? Kasi sila magdadala ng mabuting balita. At sila din, sa linya din nila, lalabas, uusbong ang tagapagligtas. Lahi ni David. Lahi ni Jacob. At lahi ni Abraham. Okay? Kaninong lahi si Moses? Sa 12 tribes of Israel. Kaninong lahi? Sa 12 tribes of Israel. Sa si Simeon, may Judah, Levita. Levita siya. Levita. Kay Levi siya pang-apat na anak ni Israel o ni Jacob. Isa siyang Levita. Kaya yung panganay niya si Aaron, siya yung head. Siya yung high priest na unang-unang tinalaga ng Diyos. Kapatid niya yung si Aaron. At si Miriam na sumasayaw at nagtatamburin. Ayan. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Yan, babasa na kayo ng Bible, ha? Basahin mo lang Genesis hanggang Revelation. Umpisa na ulit tayo, di ba? Saan chapter na kayo ulit? Ako, nasa Job. Kasi yung binabasa ko ngayon na plan, all through the Bible, yung tinatag na recap. Recap. Pwede nyo ilagay yan sa apps niyo sa cellphone nyo. Yung YouVersion Bible, tapos mag-ano kayo ng plan. Hanap kayo ng plan, magbukas kayo ng plan. Yan ang simulan ninyo. Yung recap, yun ang ngayon, Bible recap, yun ang ngayon ang binabasa ko ngayon, ang ganda. Bible recap. Share ko yan sa, ano natin, sa GC para makapag download kayo ng, at makapag-gabay din sa inyo. Yan. So, yung mission. So, sa Old Testament, ang unang binigyan ng mission ay si Abraham. No? Yan si Abraham. Sabi niya, all the families of the earth shall be blessed through you. No? So, blessed siya ng Lord. At pagkatapos ay, pagtapos ni Abraham, dumating si Isaac at si Jacob. Ano magkagulo sila panahon ng mga hari, namatay lahat ng lahi, pero lang sa lahi ni Judah. Kaya bandang huli, ang tawag na sa kanila, hindi na sila Israelite, kung Hudyo. Sila ay mga lahing Jewish or Hudyo. Kasi galing sila sa pamilya ni Judah, sa 12 tribes na yan. Pero may restoration yan. At saka meron naman daw mga natira, sabi ng Biblia. Di ba? Ilan? 1,000? 12,000. Sa bawat isang lahi ni Jacob, 12,000 daw ang natira. So, yan yung nandiyan sa Revelation. Tigti 12,000 sila. So, marami naman. Times 12. 12 times 12. 144,000. Tama. Ang galing ng mathematics. Okay. So, may mission. So, may panahon ni Jesus, sabi niya, kayo talaga dapat ang nangangaral eh. Pero kayo pa to tumatanggi sa akin. Pero dahil tinanggihan niyo ako, ibibigay ko to sa iba. Ay napunta sa mga hentil. Kaya itong mga hentil, sila ulit ang magbabalik ng ebanghelyo papunta sa Israel. Bibigyan sila ng last chance. Whether they like it or not, tanggapin niyo si Kristo o hindi. Maliligaw talaga kayo ng landasi. Kasi sila talaga ang unang-unang kikilala sa Antikristo. Akala nila siya yung Kristo. Hindi nila alam, Antikristo. Sila pa din yung gagamitin ng kalaban. Pero meron matitira, sabi ng God, meron naman akong i-reserve sa kanila. Matitira pa rin. Ganon yung protection ni Lord sa kanila. Yung love nila. Forever kasi. Yeah. Forever yung love niya. Hesed love, loyal love. Wow, loyal. May hesed love ka, Noy? Hesed love, yung loyal love. At saka meron ka bang agape love, yung unconditional love? Yeah, kita mo ha. Hesed love, at saka yung agape love.
Ayan. Tanong natin si Bena kung may hesed love tsaka sa agape love. Yung agape is unconditional love sa Greek word. Yung hesed love sa Hebrew word yon, which is loyal love. Ha? Yung sinasabi niyang yung makakalimot ba ang nanay sa anak na pinadede niya sa kanyang dibdib? Makakalimot pero ako hindi. Di ba? Sabi niya, maaaring makalimot. Eh kung mabaliw, di ba? Malimutan. O kaya magka-Alzheimer's. Ano pa? O, di ba? Pero, ano sabi ng Diyos? Pero ako, hindi ako makakalimot. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Grabe, grabe, grabe yung pag-ibig ng Diyos. Di ba nakakaiyak yun? Pero tayo, kung ano-ano yung iniibig natin. Pero ang tapat lang naman sa atin, siya lang naman talaga. Talaga naman, siya lang naman talaga. Kahit na ano pang pinagdaanan natin, kahit na ano pang kasalbahihan natin, kapilyuhan natin, kahit na ano mapaglaro ang isip at puso natin, kahit na tayo ay hindi ganun committed, mga committed ang utak, pero hindi committed sa pag-ibig. Kahit na ano pa tayo, di ba? God, in His loving kindness, loved us so much, loved us unconditionally, loved us faithfully, loved us loyally. Grabe. Consistent, unchanging love of God. At higit sa lahat, makulit pang pag-ibig ng Diyos, parang langaw. Kahit ayaw mo, ulit-ulitin niya hanggat may buhay ka at may hininga ka, kumakatok yan sa puso mo. Ibigin mo na ako, ama. Ay, anak. Ibigin mo ako, anak. Hindi ka mabibigo sa akin. Hallelujah. So, yung mission natin, pakilala lang natin si Jesus. Our mission is humayo. Kaya yung mission ng church natin is to make disciples. That is the main verb. Sabi niya, humayo kayo, gawin ninyong alagad ang mga tao ko sa lahat ng mga bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Alam niyo ba yung nagbabantay sa mission natin? Authority of Jesus and the presence of Jesus. Diba? Sabi niya din, ang lahat ng kapangyarihan ay nasa akin na. Langit at lupa. Kaya go and make disciples of all nations. Tapos sa bandang huli, sabi niya, and I will be with you always to the end of the age. Napalibutan tayo ng kapangyarihan niya, authority niya, and ng kanyang presence. I will be with you always. Matatakot ka ba? Ay nakapalibot sa iyo si Kristo, ang Diyos. You have been surrounded. You have been embraced. Ang tawag dun sa ating kanta na yun, yung nakatalokbong tayo ng yung parang sa hiding place, di ba? Oh, nasirkuluhan tayo. Oh, galing mo na ngayon na. Parang dinadaig mo na ako, Noya. Ha? Yun, napalibutan tayo nun. Para kami shield. Ayun, shield. Shield about me. Shield around me. Yun ang shield around us. Si Jesus ang naka-shield sa atin. And the empowerment within us is the Holy Spirit. Di ba? At time I am afraid, I will trust in you. You are my hiding place. You are my hiding place. Biro mo yun? Kahit saan ka pumunta, para ka nasa hiding place, nasa refuge ka, nakasirkulo sa'yo ang protection, ang love, ng presence, and authority of God. Kahapon, hindi ko alam kung sasabihin ko yung kita kami ng kaibigan ko, engineer. Yung engineer na yun, meron yung mga pagsamba-samba, mga ritual, mga ano-ano. Tapos nanghuhula siya. Tapos sabi niya, oh, di ba si Bioli, si kumari ko. Di ba si Bioli, sinabi ko sa kanya, hinulaan ko siya, na magkakaanak siya, na isang lalaking may asawa. Oh, yun, born again yun, ha? Parang sinuntok ako dun, eh. Hindi ko malaman ko nung nag-iisip ako, Lord, pero wala akong nasabi. Tayo, di ba, hinulaan ko siya.
Pero ngayon, ayoko na manghula, sabi niya. Inisip ko, ba't kaya? Ayoko na, sabi niya. Pero dahil yun, nagre-ritual yun. Tapos kasi, naalala ko yun, kasi nung bago niya sabihin yun, nakita ko yung kanyang bracelet na, alam niyo naman, yung parang merong mga anting-anting or something-something. Hinipo ko. Tapos naalala niya, nagkwento siya. Kasi nga, nagpa-practice siya ng divination o yung mga dasal-dasal na ganyan. Spiritism or something. At saka yung panghuhula. Sabi niya, di ba, inisip ko, talaga naman nakakahula sila, di ba? Kasi may power sila, di ba? Hindi nga lang eksakto at 100%, pero nakakahula sila. Eh kasi nga, di ba, may nagpabuhay nga, yung spiritista, binuhay ng patay niya si Samuel. May power talaga sila to call dead. Kita mo, sabi ni Samuel, bakit niyo ako inistorbo? Bumangon siya mula sa patay. Tatakbo na sana yung espiritista eh. Sabi niya doon sa hari, hari ka ito ano mo ko, tinatrap mo ko, pinapahamak mo ko, hari pala kayo pala yung hari. Kunyari, di ba kayo nagpapatay sa amin, sa mga kasama ko? Sabi niya, hindi kita papatayin, basta tawagin mo lang si Samuel. Sabi niya, sige, kausapin mo, ano sabi? Marunong yung tatlong pantas. Hindi naman sila Israelita, tatlong pantas, nakita nila yung star ni Jesus, sabi niya, nasan yung sinasabi ng star na yan, na pinanganak yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Gulat si Herod. Ha? Pupunta kami, sasamba kami. Di ba? Oh, Israelita ba yun? Hindi, Israelita yun. Pero, nangungusap sa kanila yung mga, ang tawag doon, mga astrologer sila eh. Nanguhula sila sa mga pamagitan ng mga stars, astrology. At sinasabihin nila sa'yo, Doy, ang bantay mong star. Maghanap po niya, ayun, yun yung bantay mong star. Kasi astrologer nga. Oo, may power kasi sila. At ginagamit din sila ng Diyos. Ang sabi ni Belak, si Belak ba yan? Sabi ni Belak, ay, ano mo nga, isumpain mo yung na yun. Yung bayan na yun, yung Israel. Sabi ni Balaam, mananalangin ako Nanalangin. Hindi naman natin masabi kung Israelita siya. Hindi naman siya Israelita, di ba? Nanalangin siya sa Diyos. Sabi ng Diyos, hindi. Hindi daw eh. Hindi ko daw pwedeng sumpain dahil pinagpala daw sila ng Diyos. Sabi niya, doon ka, pumunta ka sa kabila. Bibigyan kita ng lahat ng madaming kayamanan. Sige, mo ulit. Dasal siya ulit. Sabi ng Diyos, hindi nga. Sabi, hindi daw eh. Hindi, lipat tayo, lipat. Diyan ka manalangin, diyan tayo. Alay ka, alay. Di ba? O sige na. I-curse mo na, malapit na di nandun na sila sa tuktok. Sabi niya, wala akong sasabihin, kundi sasabihin, ilalagay ng Diyos sa bibig ko. Sige na, i-curse mo na. Sabi niya, pagpalaing dalawa. Di ba nakakatawa? Parang pelikula di ba? Sabi, anong ginawa mo? Sabi ko, sumpain mo. Ba't mo pinagpala? Sinabi ko sa'yo, walang lalabas sa bibig ko, kundi yung dilagay ng Diyos sa bibig ko. Pinagpala ka ng Diyos ni Abraham. Ikaw talaga, babatukan kita sakaling kita, nagpugutan kita ng ulo. Di ba? Parang pelikula, di ba? Nakakatawa. Pero, yan ang pagkilos ng Diyos. Kung ano yung mission mo, yun lang yun. Kahit na hindi ka Kristiyano, pag ginamit ka ng Lord, you can never refuse. Nagtataka ka, bakit nangyari sa akin yun? Ba't ko nagawa yun? Hindi ko alam. Di ba? Tingnan mo naman si Balaam, ba't ko nagawa yun? Lagot ako dito ngayon sa hari na to. Hindi na inintindi ng hari na yun. Natakot na siya. Biro mo, 3 beses niyang nag-appeal sa Diyos. Sa kulit mo talaga, Balaam ka. Walang mahalaga sa'yo kundi kayamanan, sabi doon sa New Testament nang sinabi sa kanya. Huwag kayong maging katulad ni Balaam na walang kwentang tao. Tinitignan lang yung ibabayad na pera sa kanya. Yeah. Sumpain mo na yan. Dali. Bigay ko na sa'yo yung lahat ng kayamanan ko. Sumpain mo lang sa sobrang takot ng hari. Sabi niya, hindi. Lahat, ang lalabas sa akin yung ilalagay ng Diyos. Dali na. Yan. Sumpain mo na. Biglang gumana. Pagpalaing ka ni Yahweh. Imagine niyo yung mission na yun. That's a very awkward mission, pero pag ginamit ka ng Diyos,
Gagamitin ka ng Diyos. Kaya nga ako, pagka minsan, minumuni-muni ko yun. Ako magpipreach lang, kumali ko ba kung gagamitin o hindi, di ba? Basta sinabi niya, i-preach the gospel. In season and out of season. Preach the gospel. O sige. Ako nga, nung first Monday ng taon na to, ako pa rin nilagay ni Lord na magsalita. At di ko alam kung anong verse ang sasabihin ko. Di ba sabi ko nga sa inyo last week, hindi ko alam kung anong verse sasabihin ko, Lord. Kahit na anong sabi, ano ko yung maganda, paikot-ikot lahat ng verses sa ano na gusto kong pang-encourage o gusto kong pangkiliti man lang sa kanila na makapag-isip sila tungkol sa Diyos at sa wala, hindi ko alam. Nung magsabi yung aming director, ano Toyo, sabi niya, fresh start. Biglang gumanon sa utak ko, ay, ang ganda yung sinabi niyo, sir, ah. Ano lang ang sabi ng Bible, ano yun, yung the steadfast love of the Lord never ceases, they are new every morning. Alam mo yung mukha nila? Grabe yung ano, hindi ko maintindihan. Parang lumiwanag, hindi ko maintindihan. Parang napaganyan sila. Ako din napaganyan. Sabi ko, ano yung, bigla ko na lang lumabas sa bibig ko yun. Like, ganda sinabi niya, fresh start. Katulad dyan ang sinabi sa Bible na, the loving kindness of the Lord never ceases. They are new every morning. Great is thy faithfulness, di ba? Ayun, awit natin eh. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never will come to an end. They are new every morning. What is new today? What is new today? The loving kindness of the Lord. There is something new today. Loving kindness of the Lord. Fresh. Kaya fresh po. Laging fresh ang pinapatikim sa atin ng Lord. Every morning. Fresh start. Fresh love. Fresh promises. Fresh miracles. Fresh greatness. Fresh lahat. Na Word of God. Fresh presence of the Holy Spirit. Hindi po yon na-stale. Ano ba yung na-stale? Yung napanis. Yung naanta. Hindi po umaanta ang banal na Espiritu ng Diyos. Lagi pong fresh siya every morning. Di ba pangit yung maanta? Pangit kumain ng maanta na pinirito mo na sa maanta na langis. Di ba? Ang pangit ng amoy at saka ang pangit ng lasa. Saan ka pupunta? Diyan ka lang. Lagot ka sa akin mamaya. Lagot ka sa akin mamaya. Yun ang mission. That is the mission. Yun ang mission natin. So, ang mission ng church, forward tayo na make disciples. Yun lang. Kayo, hindi ako marunong mag-share. Mag-invite ka naman. Pwede bang magyakag ka lang kung hindi ka makapag-share ng gospel? Magyakag lang tayo. Hindi tayo, malay mo, makayakag kayo, tig 5-5. O, pag nakaroon ka ng 5, ikaw magkaroon ng 5. Ako magkaroon ng 5. O, di may 15 additional tayo dito sa 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nga tayo dito, 2 bata at 2 teenager. O, di ba? Ha? Oh, praise the Lord. Hallelujah. Never end. Sabi ni Jesus, I have my authority. You have my authority with you. And I will be with you. Ayan. Authority and presence goes with us in our mission. Hello? Sabihin nyo nga yan. Authority and presence of Jesus goes with me in my mission. Praise the name of the Lord. Tayo manalangin. Napakabuti mo. Ama namin Diyos, sambahin ka. Hallelujah. Sa iyo ang aming papuri. Nawa Panginoon, we could do this again, all over again, in the right timing, in the right yung idea, in the right motive. Yun tamang in the right steps and ways, O Lord, given by you towards us, to us. Kaya salamat, Panginoon, na hindi naman kami laging nawawala ng saysay sa mata mo. At sa mundo na ito, we still have the salt and the light in us and through us. Kaya i-bless mo kami, Lord. I-bless mo kami. Kung ano yung mission na pinabagawa mo sa amin sa church na ito, Father in heaven, kung ano yung dahilan kaya nyo kami ipinanganak sa mundo na ito,
kung anong dahilan kung bakit dito kami nakakilala sa inyo sa lugar na ito at sa lokal na iglesia na ito. Ano po yung mga dahilan nyo? Ano po yung purpose nyo sa amin? Ano yung calling nyo, Lord? Ano yung pinakadahilan nyo for which you sent us, O Lord? The very purpose and reason for which you sent us to this place. Ito yung Jerusalem namin, Ama. Ngayon, kung meron kang papupuntahin sa Judea, sa Samaria, and to the ends of the world, or to the ends of the earth, or to the ends of all nations, Lord, so be it. So be it. So be it. Sabi nga, amen, amen, and amen. Na mangyari nawa, Panginoon, sa amin. Habang kami ay nagsisik sa inyo, kung saan nyo talaga kami tinatawag. Hallelujah. Sambahin ang pangalan mo. Sa pangalan ni Jesus, to aming dalangin. Amen and amen. Praise the name of the Lord Jesus. Give you glory. First Sunday. First Sunday. Sabihin na lang natin, yung mga hindi pa nakabigay. For the month of Purihin ng Diyos. Hallelujah. Yung mission mo, Noy, doon mo ihuhulog dito sa ano. Oo. Yun nga, yung 20 pesos a week, every Sunday. Purihin ng Diyos. Ayaw niya hiwalay. Oh, sige, ako na ang bahala. Purihin ng Diyos ay manalangin sa ating giving, sa ating kaloob at handog. Ama namin Diyos, salamat po sa iyong dakilang mensahe ngayon, Panginoon. Salamat po sa patuloy, Panginoon, na encourage, Panginoon, para sa lahat, Panginoon, na kami patuloy na humayo, mag-akay, Panginoon, magbahagi ng iyong mga salita, O God. Hallelujah, na patuloy, nawa, Panginoon, ang yung aming mai-share namin, Lord, kung ano yung naging first love namin noong kami, Lord, bago pa naging Christian, na masipag kami, Panginoon, na humayo at mag-akay ng mga kaluluwa, Panginoon. Salamat po, Lord, na panibagong taon na ito, Panginoon, na binuksan niyo ang aming mga puso't isipan, Panginoon. Upang, Lord, ang Church ng Lord of Glory, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na manatili, Panginoon, dito sa dakong ito, Panginoon. Kung ano man ang inyong plano, Panginoon, kung mailipat or saan man dako ito maitalaga, Panginoon. At least yung church na iyong ay pinagkatiwala sa lahat sa amin, Panginoon, ay ito'y magpapatuloy, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, at mananatili kami sa iyong pangako at kalooban para sa lahat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, tinataas namin ang aming kaloob at handog, O Diyos. Basbasan niyo po ito, Panginoon. Salamat at pinagpala mo kami, Panginoon, sa lahat, O Lord, mga family, Panginoon. Hindi mo kami pinagkukulang, O Lord, ng aming mga pangangailangan araw-araw, Panginoon. Ito ay sapat, Panginoon. Hallelujah, sa araw-araw na ipinagkaloob mo. Bawat umaga, Panginoon, ay meron kang blessing, Panginoon, na ipinagkakaloob sa inyong mga anak, O Lord. Basbasan niyo po ito, Panginoon, ng aming kaloob at handog, O Diyos, para sa patuloy, O Lord, sa ministeryo ng Lord of Glory, sa ikalalaganap ng salita, sa ikalalago, Panginoon, ng Iglesia, Panginoon. At salamat, O Lord, sa mga trabaho, Panginoon, ay pinagkakaloob mo, pinagkakitaan ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. At Lord, salamat na kayo ang Diyos, our Jehovah Jireh, na hindi kayo nagkukulang at sapat ang inyong biyaya na ipinagkakaloob araw-araw para sa inyong mga anak. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
ng umaga po, yan, yun, tingnan ko yung report natin. Hindi ko lang. Mas specific. Yan. LOG. Financial. Tama ba? Tama ba? Missions. Yan. So, sa collection po ng missions, mali. Wrong. So, nagkaroon po tayo ng collection sa missions ay 6,000 po. 6,000. Ay, ano ba yun? Wala na. So, yun po. Sa total po na nasa akin on hand ay mali yan. Nasaan na ba yun? Hindi pala yun. 5,200 total. Yan. So, yun po yung, tama ba? Mission. Yan, 5,200. Meron po dyan yung, alam nyo, yung mga nagbigay, no? Na i-record naman, ni-record po natin yan sa missions. Okay. So, purihin ng Diyos. At malaki pong bagay yan na makarating sa ating distrito. At, yun po, layo ng ano, laptop ay makatulong po sa mission work. No? At Mission Sunday po natin dapat ay ting linggo ay ating first Sunday. Hindi na kasi tayo magde-declare kasi usually pag sinabi nilang Mission Sunday, lahat ng offering doon pupunta. Ngayon, may pledge na lang tayo. Bukod doon sa ating offerings and tithes, may pledge na lang tayo na 20 pesos para sa mission. OMG. One giving, one mission giving natin. No? So, sa isang tao, ngayon, kung talagang hindi nyo kaya yung 20 a week, okay na po yung 10 a week for starters. Ako po, magbibigay ko ng 100 a month para hindi na weekly. 100 a month. Pwede rin po yun, 100 a month. So, in 1 year, meron tayong 1,200 sa mission na isang tao. So, kung meron 10 tayo, meron tayong 12,000. See, 1,000 times 10. Yung 12 times 10 is 12,000. So, ang laking bagay, di ba? Kaya hindi imposible yung pagsusuporta sa mga misyonero. Kung naintindihan natin ang ating obligasyon bilang mga anak ng Diyos na nagsisend sa mga missionary natin. So, matupad yung ating prophecy na ang Philippines ang missionary sending nations. Tayo po talaga ngayon ang ginagamit ng Diyos sa mga Muslims. Tayo po. At ang panalangin natin, wag silang mapatay. Wag muna silang mapatay. Yung mga missionary natin. May mga namamatay kasi. Wag silang mapatay. Kundi mauubos na naman eh. So, pag-pray natin yung protection. Kaya meron tayong prayer, di ba? Yung national prayer natin for ating missions. Lagi tayo nakakasama yan sa Zoom prayer. Okay? So, that's it. Pray ng Diyos at tayo ay magtingin sa gallery. Yan. Si Mary Ann, si Weng at saka si Dane ang ating kasama ngayon at ang pamilya ni EJ, ni Jen.
Pray ng Diyos. At wala yung pamilya ni Elia at wala rin yung pamilya ni Iam, no? Yan. At wala rin yung si Irene, si Dino, wala rin. Yan ang nakakasama natin. Nandyan, si Boogie, si Danes, yan. Praise the Lord. So, yan, nakikita kayo ng ating mga kapatid sa inyo, sa atin lahat ng blessings. Tayo manalangin para sa pastoral na panalangin. Ama, salamat at yung aming access sa trono ng iyong biyaya, Lord, ay hindi nagsasara. Kaya salamat po sa aming pagdulog sa inyo, sa panalangin na ito. Ang bawat isa may dalangin, ang bawat isa may dala na wish and desire sa heart nila. Ang bawat isa mayroong mga katanungan, mayroong gustong isik, i-inquire sa inyo, mayroong gustong hilingin sa inyo, Panginoon, mayroong gustong makita sa buhay nila, nagawa mo, o kung ano man, Panginoon, na kanilang gustong sabihin, nariyan ka, narito ka sa amin. Thank you, you are listening. Thank you. Touch us, Lord, right now. Touch us, Father in heaven. Give us the assurance, oh God, that you are listening, that you are an answering God to all of us. Misal lalo na kung hindi naman masama, misal na kung kabutihan, sabi nyo nga, no good thing shall be withhold the Lord to those who trust you, to those who are righteous, who walk righteously. Sa amin ang mga matuwid at ginawa mong matuwid, Panginoon, wala kang mabuting bagay na pinagkakait sa amin. Kaya salamat po, nang hahawakan namin ang salitaan mo na yan, Ama, at siyempre, ang aming mediator, si Jesus, na naghahatid sa inyo, at ang aming tumutulong sa aming panalangin, ang banal na Espiritu na naghahatid din sa inyo, Panginoon, ng aming mga naisin, aming nasa puso't nasa loobin, nasa isip namin. Ama, salamat, naririnig niyo lahat yan. And thank you for considering all of this. Sabi nga, pag sumusulat ang sa business letter, no? Nagsabi doon sa bandang huli, thank you for your utmost kind consideration. Sabi nga, sa amin ganoon din sa panalangin namin. Salamat, Panginoon, salamat sa konsiderasyon, salamat sa pag-unawa, salamat sa pag-intindi, salamat sa pakikinig, Panginoon, at salamat sa pag-abot mo sa amin lahat, sa bawat pamilya ngayon at wala dito din sa aming pagsamba kahit sa Zoom, kahit yung wala dito, sa pamilya ni Nilo, pamilya ko, sa buong pamilya ko, ng mga kapatid ko, pamilya namin, ni Bena, pamilya lahat, ni Nonoy, Panginoon, mapamalayo man, o mapalapit man, nasa abroad man, nasa probinsya man, nasa lahat ng dako, Panginoon, o Diyos, tinataas namin sa inyo, dinudulog namin sa inyo, Ama, salamat, hindi mo sila pinababayaan, salamat, hindi mo kami, o Diyos, kinakaligtaan, salamat, Panginoon, hindi ka pumipikit, hindi ka kumukurap sa bawat sandali namin ng aming buhay sa ganon ka magbantay sa amin, ganon ka katapat, ganon ka, O Diyos, makapangyarihan, kaya mo lahat kami i-handle, kaya mo lahat kami protection, kaya mo lahat ibigay, Panginoon, ang lahat ng aming pangangailangan. And even, sabi nga, even more than we expect, even more that we can think of, O Lord, you can bless us abundantly. Hallelujah. Salamat sa iyong papuri, sa iyong pagsamba. Salamat sa pagkinig. Salamat nawa natanggap niyo ang aming pagsamba sa umagang to. Hindi lang sa amin, sa lahat ng anak mo, sa lahat ng iglesia lokal ng nakakasapi, kaisa, Panginoon, na kabahagi ng iglesia ni Cristo, Panginoon, na tunay na iglesia ni Cristo. Salamat, Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Taas natin ang ating kamay kay Yahweh, na dakila, na umibig sa atin ng tapat, na Ama namin at Ama ng aming Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas, at nakipag-isa, nagdadugtong ng aming buhay sa inyo, O Diyos, na si Jesus, at sa banal na Espiritu na lagi namin kasama, na pinagkaloob niyo, binigay niyo na maging katuwang namin, katulong namin, kasama namin, kapangyarihan namin, kalakasan namin, kaaliwan namin. Hallelujah. Salamat, sumaamin kayo sa lahat ng bawat isa sa amin, sa iglesia mo, sa mundo na ito. At salamat, pinagpala niyo kami ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Hallelujah. At magandang umaga. Picture taking po.